Usapin po ng West Philippines si mga kabombo, makakausap po natin ang nagsisilbing tagapagsalita ng National Maritime Council, si retired Vice Admiral Alexander Lopez. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo doon ho sa pinakahuling insidente nga ho dyan, na kung saan ay ilang mga Pilipinong mangingisda ang nasugatan after po ng water cannon incident na ginawa muli ng barko ng China. Magandang araw ho sa inyo, retired Admiral Alexander Lopez. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News. At unang-una ho siguro, ano pong mga development sa West Philippine Sea kalipas po itong pinakahuli na maritime incident dyan sa may West Philippine Sea, kung saan ilang mga Pilipino yung napaulat pong nasugatan, Admiral? Well, unang-una nangyari yun. Definitely hindi maganda, hindi masaya, no? But nonetheless, nakapag-responde ang ating gobyerno at tamang-tama naman yung pagkakataon na yon ay naka-schedule naman na pumunta doon yung ating ang Coast Guard vessel at ang MV Pamamalakaya para magbigay ng suporta. Ayon ito sa Kadiwa program ng ating Pangulo na tinatawag nating Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. So yung programang yon ay merong pagbibigay ng suporta sa in terms of fuel o petrolyo, gasolina, pagkain, at tubig at yelo para naman yung pangingisda nila doon sa lugar ay humaba-haba at yung presensya ng MV Pamamalakaya ay right then and there sa area na yon, bibilin na yung mga isda para hindi na babalik yung mga mangingisda sa Pampang at ibabagsak yung kanilang nahuli at babalik uli sa laot para mangisda muli. So, programang ginagawa. Okay, pero nung time na yon, Yusek, nakapag-responde ho ba kaagad yung Philippine Coast Guard dun po sa mga mangingisda na binumbaho ng tubig, Yusek? So yung nakapag-responde yung ating dalawang Philippine Coast Guard. At dahil na rin sa kanilang presensya, ay nakapagbigay sila ng tulong medical, attention sa mga nasugatan. At yung presensya na rin siguro nagbigay ng mensahe sa kanila na bago ng seguridad na protection. Na nabigyan sila ng seguridad kahit na nananatiling nandun yung China Coast Guard sa hindi kalayo ang lugar. Nagmamatsyag pa rin sa hindi kalayo ang lugar. Safe bang sabihin, Yusek, Admiral, na magdadagdag ang Philippine government ng mga karagdagang puwersa ho nito dyan sa may West Philippine Sea? Lalo ho, nangyari ho ito ngayong holiday season, para kahit paano masiguro po yung kaligtasan po ng ating mga mangingisda doon. Tama yun. Actually, hindi natin mapapangako na hindi na mauulit ito. Pero ang mapapangako natin na magkaroon man ito ng ganung pangyayari uli, ay makakatugon kaagad tayo, na magpapadala kaagad tayo ng Philippine Coast. Actually, ang mga usapan kasi namin ng mga Coast Guard at saka mangingisda, kasi napaka-importante bago sila magpalaot, sasabihin nila doon sa nearest station ng Coast Guard kung saan sila pupunta. At hopefully may programa rin ng Coast Guard na nabibigyan sila ng kahit anong suporta, magkabigay ng radyo o yung pamamaraan na pwede silang sa Philippine Coast Guard in whatever way. Siguro mayroong radyo, may sistemang ganon. So kung ganon man, namomonitor natin sila kung saan sila nagpapalaot at nangingisda. Ganon din ang Northern Luzon Command pagdating sa norte at ang Western Command pagdating sa southern part ng West Philippine Sea. So ganon ang basically ang arrangement. Follow up ko lamang po, Yusek, kasi nababanggit niyo kanina na hindi natin masasabi na hindi na ito mangyayari, pero somehow para kahit papaano magkaroon naman po ng kalinawan para po sa ating mga mangingisdang Pilipino ho dyan. Ano pong ginagawa ho ngayon ng ating gobyerno para kahit papaano hindi na ho mangyari ito, or hindi na po maulit muli na sila po yung magiging target po ng karahasan ng mga Chinese? So yung God forbid na mangyari uli, at least na makapag-responde kaagad tayo. Kasi naman napakalaki naman kasi ng yung laot ng West Philippine Sea. Actually, it's about
one-fourth ng buong kabuuan ng maritime domain ng buong Pilipinas. Ganong kalaking West Philippine Sea. So hindi natin masasabing nandun kami sa lahat ng oras, pero at least namamatyagan natin sila, namomonitor natin na kung nasan sila. Kaya nga yung programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda, namomonitor natin, nalalaman natin kung nasan sila, at kung meron mang kumpul-kumpulan ng mga Pilipino mangingisda, ini-schedule ng BFAR, ng Philippine Coast Guard na bisitahin sila at doon nga magbigay ng mga yung ayudang sinasabi ko, yung fuel, pagkain, tubig at pati yung yelo para again humaba at mas dumami ang huli nila, especially ngayong malapit na yung Kapaskuhan. Sana mas marami silang huli at definitely yung demand ng isda ay mas malaki ngayong mga panahon na ito. Okay. I'll have a few follow-ups mamaya, Yusek. Meanwhile, Weber, with your questions? Yes. Yusek, since Pasko na po ulit, may impormasyon po ba kayo o nakipag-coordinate na po sa National Maritime Council na nagpaplano po na magsagawa ng panibago pong civilian mission sa mga mangingisda po sa West Philippine Sea? Sa ngayon, personal, wala kaming sa level namin sa National Maritime Council, hindi namin namomonitor yan, but definitely siguro sa lower level ng Philippine Coast Guard, for example, o sa Bureau of Fisheries, baka meron silang ganong usapan o arrangements, but sinasabi nga at my level, kasi sa policy level kami, hindi namin ito namomonitor. Hayaan niyo siguro ipagtatanong natin sa BFAR o sa Coast Guard or even sa Western Command o sa Northern Luzon Command kung merong ganitong existing o outstanding arrangements. Right. So, Yusek, aside nga po dun sa Kadiwa na nagmumula pa po dito sa mainland, may panukala ba na dun na po mismo sa mga lugar na malapit sa West Philippine Sea, manggagaling po yung mga assistance from the government? Siguro, yung sa panig na yan ay siguro maganda yung tanong mo, siguro that's one area na ilinawin natin sa Bureau of Fisheries kasi ito yung departamento ng ating pamahalaan na direktang nakikihalubilo sa ating mga mangingisda. Surely meron ganon siguro, kaya lang medyo sabi ko kanina, I need to come up with more details siguro. Alamin natin sa Bureau of Fisheries kasi nasa operational level na yan eh. So, hopefully I can get back to you and maybe ask the Bureau of Fisheries kung meron nga silang ganong karagdagang arrangements maliban doon sa Kadiwa BBM. Okay. Pero kahit papano po, Yusek, may Christmas package din naman po ba or pababago doon sa mga pamasko package po na ibinibigay po para sa mga mangingisda pong Pilipino? Well, definitely, merong programa yung BFAR, Coast Guard, na kahit papaano, kahit na siguro nasa laot sila, mabigyan sila ng kaukulang suporta, pagkain, kung ano may mga pagkain yun, hopefully good enough para tumagal sila dun sa lugar na yun. Hindi man siguro masarap dahil siyempre wala namang hopefully meron ganoon. Actually yung nasa military kami kasi kasi dati nasa Navy ako meron kaming programang dati noon. Kasi pag Navy, kahit paano, may malaki kaming freezer doon sa barko namin. So, nagko-conduct kami ng mga ganong patrolya. And then, pag may nakita kami at least binibigay namin ng kahit na paano, mga ice cream, yung mga minsan, yung mga binibigyan namin sila. Kahit makukonti, kahit na sigarilyo, makahan ng sigarilyo, isang bote ng lapad o ng brandy para pampainit. Alam mo kasi pag sa dagat, malamig eh. Sa mga ganung paraan, tuwan-tuwa na yung mga mangingisda natin eh. Hopefully, na ipagpapatuloy ito kahit ng mga maliliit na bagay. Pero definitely, yung ginagawa ng Kadiwa is another arrangement, another system o package na ginagawa ng ating gobyerno. Alright. Kamustahin na rin po siguro namin, Yusek, ito pong mga obserbasyon po ninyo sa presensya pa rin po ng mga barko ng China dito po sa nakalipas pong mga linggo. Yeah. Yung pagdami o even yung pagbawas ng mga Chinese fishing vessels or Chinese vessels for that matter
Minsan kasi napapanahon yan kung depende sa panahon. Kung malakas ang mga alon, kumukonti sila. Pag medyo humihina ang alon, dumadami sila. So basically, ganun na namomonitor natin. Sinasabi nga ng Western Command o ng AFP na ngayon December daw, may monitor sila mga 20 on the average, daily average. So basically kasi, minsan gumaganda yung panahon, especially kadadaan lang ng bagyo. So normally, pagkakadaan ng bagyo, gumaganda yung ano. Ang ginagawa kasi nilang ito, they're trying to come up with a message na yung kanilang talaga ambisyon na sakupin, angkinin ang buong South China Sea, kasama na dito ang West Philippine Sea. But nonetheless, itong mga pagdagdag o pagbawas, nape-predict naman natin. Alright, Bombo Jen, your additional question. Okay. Thank you, Yusek, for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Panghuli na lang ho siguro, any assurance na kahit papano sa 2026, madadagdagan po yung mga resources ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea, yung mga assets ho natin dyan, Yusek. Yeah, we have to be very honest and very practical. Na yung kasi pag yung pagdadagdag ng barko, pagbibili ng barko, hindi siya madali no. Aside from mahal, it takes time to come up with the procurement. So, ang ginagawa nating gobyerno, actually maganda yung ginagawa nating gobyerno ngayon, nag-uusap ang Coast Guard, nag-uusap ang Armed Forces, nag-uusap ang BFAR para schedule nila ang kanilang mga pagpapatrola. Hindi sila nag-uusap at nagpapatrola sila, minsan nakikita-kita sila doon sa dagat. Ngayon, na-schedule na kung okay, ako dito naman ako ngayon BFAR dito ka sa lugar na to, Coast Guard dito ka sa lugar. So with that scheme, na ma-maximize natin yung patrol area, na ma-maximize natin yung strategic presence na sinasabi natin by coming up with a scheme na hindi nakikita-kita ang BFAR, Coast Guard, and AFP sa isang lugar, but rather na distribute nila yung mga different assets nila strategically. So yun ang stopgap measure natin habang hinihintay pa natin yung pagdagdag ng barko. Okay. Sige, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, Yusek, at ingat po kayo, sir. Si retired Vice Admiral Alexander Lopez at siya rin po nagsisilbi bilang spokesperson ng National Maritime Council. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.